Habang patuloy na pinaiiral ang laban kontra sa smuggled rice, tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na pababain ang presyo ng bigas sa bansa. Sa tulong ng Bureau of Customs at Department of Agriculture, binabantayan nila ang mga sindikatong nagmamanipula ng presyo at nagsasagawa ng mga hakbang upang protektahan ang mga lokal na magsasaka. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Malaking sagabal sa mga adhikain ng pamahalaan para sa food security ang pagpasok ng mga smuggled rice sa bansa. Ito yung mga bigas na iligal na ipinasok sa Pilipinas, itinago at iligal na naibibenta sa merkado. Iligal dahil wala itong kaukulang papeles mula sa gobyerno ng Pilipinas at wala rin itong buwis. Sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapababa ang presyo ng bigas sa bansa, binaigting ng Bureau of Customs ang kanilang pagbabantay para mapigilan ang paglaganap ng mga ganitong uri ng bigas. Naniniwala ang BOC na smugglers at hoarders ang mga dahilan kaya nahihirapan ang pamahalaan na mapababa ang presyo ng bigas. Ang na-discover natin is that yung may nagmamanipula ng presyo nito at most likely ang na-identify nating nagmamanipula nito yung mga smugglers at mga hoarders. So nung na-identify natin yung problemang yun, nagkaroon ng programa ang pamahalaan sa pamumuno ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs. Ayon pa sa BOC, malaki na ang nabawas sa bilang ng mga smugglers sa Pilipinas. Pero may ilang lugar pa rin silang binabantayan. Ito ang Bulacan, Cavite, Laguna at Metro Manila. Apektado rin ang mga smuggled rice sa mga local farmers dahil sumasabay pa sa kompetensya sa bintahan ng bigas ang mga smugglers. Milyong halaga ng buwis ang nawawala sa Pilipinas dahil sa mga iligal na bigas. Habang ang Bureau of Customs ay patuloy na nagbabantay para mapigilan ang pagpasok ng smuggled na bigas, ang Department of Agriculture, base na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr., ay walang tigil sa pagbibenta ng murang bigas. Sa pagsusumikap na Administrasyong Marcos, nasimula na ang 20 pesos meron na programa. Kasi again, uulitin natin, ang target muna nitong phase 1 ng Benting Bigas meron na program ay yung ating mga vulnerable sector ng ating lipunan. So ulitin ko lang ulit, membro ng 4P, senior citizen, PWD, saka mga solo parents. Nagtutulungan din ang Bureau of Customs at Department of Agriculture para masawata ang smugglers sa bansa. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.